Paano kung ang $7 na pagkakataon mo bigla na lang naging daan patungo sa isang life-changing na $180 million na panalo sa lottery? Parang isang kahanga-hangang panaginip, hindi ba? Pero para kay David Lee, ang napakalaking halagang ito ay naging isang bangungot. Alam mo, dati nang nagkaroon ng hirap si David. Nakarating na siya sa punto na halos wala na siyang tiwala sa buhay, at nagkasala pa siya ng ilang krimen, dahilan upang makulong. Ang pagkapanalo sa lottery ay tila ito na ang kanyang malaking pagkakataon upang itama ang kanyang buhay. Subalit hindi nangyari ang inaasahan. Paano kaya na ang tila solusyon sa lahat ng iyong problema ay magiging sanhi ng iyong pagkawasak? Ang pagbili niya ng mga lottery ticket sa isang lokal na tindahan ay nagbago ng kanyang buhay sa isang iglap, mula sa patuloy na hirap, ang biglaang yaman ay tila isang gintong pagkakataon upang magsimula muli. Sa isang press conference, ibinahagi niya ang tungkol sa kanyang nakaraan at ang kanyang pag-asa na makabuo ng mas magandang buhay kasama ang kanyang fiancé at anak. Ikinwento niya ang pagiging responsableng ama ng pamilya. Ang kanyang kabataan ay puno ng kalungkutan at mga suliranin sa pamilya na matinding nakaapekto sa kanya. Bilang pangtakas, bumaling siya sa ilegal na droga at alak noong kabataan niya, na naghatid sa kanya sa landas ng krimen. Sa edad na 20, ang mga problema ni David ay lumala pa, kabilang ang isang baluktot na pagnanakaw at isang barilan laban sa mga pulis. Sinikap niyang ituwid ang kanyang landas sa pamamagitan ng pagpunta sa isang reformatory school at kalaunan ay nagsikap na magbago, ngunit ang kanyang mga dating bisyo ng pagkalulong sa droga at krimen ang patuloy na humihila sa kanya pabalik, na nagdulot ng pagkawala ng maraming taon sa kanyang buhay. Tila gumaganda ang kanyang buhay nang makilala niya ang kanyang magiging asawa na si Shona at natanggap ang bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit patuloy pa rin siyang nahihirapan sa pera hanggang sa napagdesisyonan niyang bumili ng 2 Powerball ticket ng walang plano. Dahil sa kanyang hirap, ang pagkapanalo sa lottery ay tila isang himala. Sa press conference kung saan natanggap niya ang jackpot, ibinahagi niya ang kanyang mga nakaraang pagkakamali at ang kanyang determinasyon na magbago. Tinawag niya ang pagkapanalo na isang pangarap ng mahirap na tao na natupad, na pinagsasama ang saya at hindi makapaniwala. Plano niyang gamitin ang kanyang bagong yaman ng matalino upang suportahan ang kanyang fiancé at anak, at bumili ng napakagandang engagement ring para kay Shona, na naglalayo na iwanan ang kanyang magulong nakaraan at magsimulang muli bilang isang mapagkakatiwalaang ama ng pamilya at tagapagtustos. Kaya, ang pagkapanalo sa lottery ay higit pa sa pera lamang. Ito ay isang sariwang simula, isang pagkakataon upang mabuhay ng walang alalahanin sa pinansyal, isang bagay na bago sa kanya. Pinili niyang kunin ang lahat ng kanyang napanalunan ng sabay-sabay at nakipagpulong sa isang financial advisor na tumulong sa kanya upang magplano na kumita ng $85,000 bawat buwan mula sa mga pamumuhunan. Ang planong ito ay dapat magbigay ng komportableng kinabukasan para sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Malaki ang pagbabagong naganap sa buhay ni David nang siya'y yumaman. Nag-upgrade siya mula sa isang simpleng bahay patungo sa isang marangyang mansion na nagkakahalaga ng $1.6 million sa Florida, na may mga tennis court at isang golf course. Isang napakalaking pagbabago ito. Simula noon, nagsimula na siyang mag-ipon ng mga mamahaling kotse. Bumili siya ng isang Lamborghini Diablo na nagkakahalaga ng $200,000 at isang Dodge Viper na nagkakahalaga ng $490,000. Ang Lamborghini ay may V12 engine at taglay ang Italian Flair, habang ang Dodge Viper naman ay nagdadala ng malupit na American muscle ngunit may kasamang teknolohiyang galing sa Lamborghini sa kanyang V10 engine, bunga ng isang cool na kolaborasyon sa disenyo nito. Ang pagbabago sa buhay ni David ay isang perpektong halimbawa ng mga klasikong kwento ng jackpot kung saan biglang namumuhay sa karangyaan ang isang tao, na ipinapakita ang mga bagong mag-agarang bahay at kotse na dating pangarap lang. Ito ay isang klasikal na kaso ng sudden wealth syndrome, ang stress at halo-halong damdamin na dala ng biglaang pagyaman. Ang mga tulad ni David na galing sa mahirap na kalagayan ay nahihirapan harapin ang biglaang yaman. Gusto nilang gumawa ng matatalinong desisyon ukol sa pera, pero hindi pa laging alam kung paano, at humaharap sila sa maraming kahilingan para sa pera. Nakakalungkot, maraming nananalo sa lottery ang hindi handa sa mga hamong ito. Maaari silang magastos ng sobra, magbigay ng malaking halaga ng pera, o magkamali sa pamumuhunan, minsang nauuwi sa pagiging mas masama pa kaysa sa dati.
Ang pagkapanalo sa lottery ay tila maganda ngunit maaari itong maging isang mabigat na pasanin kapag walang tamang plano. Nag-shopping spree si David pagkatapos niyang manalo sa lottery. Bumili siya ng $1.9 million na Learjet at kinuha ang isang personal na piloto upang ipalipad siya sa pagitan ng kanyang mga bahay sa California at Florida. Hindi tumigil ang kanyang paggastos doon, bumili rin siya ng $600,000 na bahay sa Palm Springs, isang $80,000 na Rolex Gold Watch, isang $160,000 na singsing, at isang $30,000 na plasma TV. Nag-splurge din siya sa mga mag-agarang designer clothes at bihirang mga koleksyon, na nagdagdag pa sa kanyang sobrang engranding lifestyle. Nang manalo si David sa lottery, ito ay isang pagkakataon para sa kanya na muling makipag-ugnayan sa kanyang anak na si Tiffany. Malayo na ang loob ni Tiffany sa kanyang ama dahil sa mga problema nito sa nakaraan at ang pagkakakulong. Tila ang pagkapanalo sa lottery ay ang pagkakataon ni David upang maging mas mabuting ama. Ang una niyang tawag ay kay Tiffany, puno ng kasabikan at mga pangako ng mas magandang buhay para sa kanya. Malaking pagbabago ito mula sa hindi niya pagiging present sa buhay ng kanyang anak, patungo sa biglaang pagkakaroon ng ama na laging nandyan. Habang sinisikap ni David na mapalapit muli kay Tiffany, ang kanyang bagong asawa na si Shauna ay nagsimulang magdusa sa ilalim ng stress ng kanilang biglaang yaman. Ang kanilang kasal, na tila isang bagong simula para kay David, ay hindi nakayanan ang mga tensyon na dulot ng sobrang pera. Ang pera ay nagpasama pa sa kanilang mga problema, pinalala ang kanilang mga adiksyon at naging sanhi ng magulong buhay sa kanilang tahanan. Si Tiffany ay nahulog sa isang mundong puno ng karangyaan, nakikita ang mabuti at masamang bagong buhay ng kanyang ama. Ang mga mag-agarang regalo at marangyang pamumuhay ay hindi makapagtakip sa mga tunay na problema ng kanilang pamilya. Unti-unting lumala ang adiksyon ni David, at bumagsak ang kanilang mga desisyon sa pera, dahilan upang maubos ang kanilang kayamanan. Sa kabila ng pagkakaroon ng mansyon at lahat ng luho, mabilis na bumalik ang mga dating problema na pinapalala pa ng sobrang kayamanan. Habang unti-unti nang nauubos ang pera ni David dahil sa walang habas na paggastos at mga maling pamumuhunan, nawala na rin ang kanilang pag-asa para sa isang matatag na buhay pamilya. Si Tiffany ay naipit sa gitna ng lahat, pinapanood ang mabilis na pagbulusok ng kanilang yaman at ang pagbasak ng kanilang marangyang pamumuhay. Ayon sa National Endowment for Financial Education, humigit kumulang 70% ng mga tao na biglang yumaman, tulad ng mga nanalo sa lottery, ay nawawalan ng lahat ng pera nila sa loob ng ilang taon. Kasama si David sa grupong ito. Sa halip na gamitin ang pera upang magkaroon ng mas mabuting kinabukasan, ang pagkakaroon ng malaking halaga ng pera ay nagpalala pa ng kanyang adiksyon, na naging sanhi ng higit pang kapahamakan. Si David at ang kanyang asawa ay lumalim pa sa kanilang adiksyon, gumagastos ng humigit kumulang $200,000 kada buwan sa mga ilegal na droga. Dahil dito, unti-unting nauubos ang kanilang pera, at naapektuhan ang kanilang kalusugan at buhay pamilya. Ang adiksyon sa droga ang nagwasak ng kanilang pamilya. Madalas nawala si David para kay Tiffany, na naiiwan sa mga yaya. Nawasak din ang kanyang kasal, puno ng alitan, kawalan ng tiwala, at maging karahasan. Ang pagkapanalo sa lottery, na minsang inakala nilang solusyon sa lahat ng kanilang problema, ay nauwi sa isang napakalaking kalamidad na bumura hindi lamang sa kanilang kayamanan kundi pati na rin sa kanilang mga personal na relasyon. Ang kwento ni David Lee Edwards ay isang paalala kung gaano kalaking hamon ang biglang pagyaman, lalo na kung hindi handa sa mga pagsubok na dala nito.